Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong nangyari na namang, alam nyo na, pangwawalang hiya, no? Panghaharang at pangbubuli diyan po sa ating mga kababayan na naghahatid po ng mga Christmas gift at tulong sa mangingisda dyan sa Baho de Masinloc. So yung Baho de Masinloc, dyan po sa parte ng Zambales yan. Correct me if I'm wrong, no? So, actually, meron po tayong short video dyan, no? Yung galing po yan kay PCG Commodore Spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, no? Pinagsama-sama po natin yung video nakuha nila. Pero ito po, ipapakita natin sa inyo yung ulat, yung totoong nakasaksi sa pangyayari na yan, no, nakasakay sila sa isang parang bangka, no, na katuwang nung ating barko na maghahatid ng supply sa ating mga kababayang mangingisda dyan sa Baho de Masinloc. Hindi po AFP itong mission na ito, no, kundi yung sa Bureau of Fish and Aquatic Resources ang nagsasagawa ng resupply mission. So dito po sa PTV, pagtyagaan nyo na po, 6 minutes and 42 seconds video po ito. Salamat po sa TVP. Sana hindi po tayo i-copyright. Panoorin nyo po mga kababayan, no? At kayo na po ang magbigay ng inyong opinion at reaction sa bagay na ito. Okay? Muli na namang nakaranas ng panghaharas ang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mula sa mga barko ng China sa Baho de Masinloc. Live mula roon, may update si Noel Talakay. Noel. Dominic, imbes na 2 araw ang gagawin sanang resupply mission dito sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc ng BFAR, tinapos na lang ito ngayong araw dahil hindi tumitigil ang mga vessel ng China na bombahin o water cannon at harangin ang mga barko ng BFAR dito. At kung makikita nyo, pabalik na kami sa Port Kapinpin at kung makikita nyo sa aking likuran ay nakabuntot pa rin itong barko na or Coast Guard ng China. Winoter cannon o binumbahan ng tubig, hindi bababa sa 4 na beses na hinarang. Ito ang naranasan ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa unang araw ng resupply mission ng BFAR sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc na parte ng West Philippine Sea at Exclusive Economic Zone ng bansa. Nagsimulang magbigay ng babala ang Chinese vessel sa mga barko ng BFAR kung saan 15 nautical miles pa ang layo nito mula sa Baho de Masinloc. Pagdating ng alas 10 ng umaga, unang winoter cannon ng China Coast Guard ang BRP Dato Bangkao. Nasira naman ang radar aparatos ng Dato Bangkao nang dahil sa walang humpay na pag-water cannon. Sakay din nito ang ilang miyembro ng media. Sinundan ng pagbomba ng tubig o pag-water cannon sa barko naman ng BRP Dato Tamblot. Habang ang sinasakyan naman namin na barko na BRP Dato Sanday, ginitgit at hinarang ng hindi bababa ng 4 na beses ng Chinese Maritime Militia dahilan para magminor at minsan paghinto nito. Hinaharangan ng Chinese Maritime Militia yung barkong sinasakyan namin na magdadala sana ng mga pagkain or doon sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc para sa ating mga kababayang mangingisda. Nagkaroon pa ng habulan ng speedboat ang mga tauhan ng BFAR at ang Coast Guard ng China. Nang bumaba ang mga tauhan ng BFAR para magsimulang mamigay ng Noche Buena package sa mga kababayan nating mangingisda. So far, sa na-experience natin ngayon, nakita niyo naman na parang ito na po ang pinaka-aggressive, sobrang aggressive move na ginawa ng China sa ating resupply mission. Sa ngayon, 2 China Coast Guard ang magkasabay na binobomba naman yung 2 barko ng BFAR. Ayan yung isa
At ito naman yung isang barko ng BFAR. At ngayon, yung sinasakyan naman naming barko ay naghahanda naman sila kung sakali kami naman ang isunod na water cannon ng mga vessel or yung Coast Guard ng China. Hindi naman maiwasan ni Mang Joey na magkwento ng kanilang nararanasan laban sa mga Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Opo sir, nilalapitan po, bumababa yung rubber boat tapos pinapaalis yung mga Pilipino na nangunguha ng shell na pangulam lang sana. Sa amin sir kasi, kung sa pangingisda, mas maganda sana kung makapangawili sa loob. Okay. Kasi sir, sari-sari yung isda na nasa loob. Dahil dito sa halip na 2 araw sana ang resupply mission dito sa Scarborough Shoal, hindi na ito mangyayari. Tatapusin na ito ngayong araw dahil sa mas lalong naging agresibo ang mga tauhan ng China. Kaya naman, kalahati lang ng 70 Noche Buena package ang naipamigay sa mga mangingisda. Sana meron pa po tayo tulad ng napag-usapan, pero ngayon hanggang ngayong araw na lang po ang pamimigay siguro dahil na rin sa mga aggressive move ng China. Maliban dito, binigyan din ng tig 1,000 liters na gasolina ang bawat bangka ng mga Pinoy na mangingisda, binigyan din ng tubig at lahat ng kanilang pangangailangan na pwedeng maibigay ng BFAR. Dominic, nandito pa rin kami sa karagatan ng West Philippine Sea sa may bahagi nga ng Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Ang layo nito papunta hanggang doon sa Port Capinpin sa may Orion, Bataan ay tinatayang nasa 158 nautical miles at nasa mahigit 18 hours ang biyahe namin dito. At ayon din sa BFAR, ang last nila na resupply mission ay ginawa noong Oktubre pa dahil kalaban nga nila ang sama ng panahon na nagdudulot ng malalakas na alon sa karagatan na ito naman isa sa mga kalaban ng BFAR sa kanilang resupply mission. Dagdagan pa dyan ang pambubuli ng China. Dominic? Noel, sabi mo nga sa iyong report ay naging agresibo na itong China Coast Guard. Kung magtutuloy-tuloy pa itong resupply mission, ano yung mga pagbabago na kanilang ipapatupad? Dominic, medyo hindi ko naintindihan yung tanong mo kasi medyo malabo yung signal namin dito. Pero kung ito ay magtutuloy-tuloy nga, ang nakuha ko lang sa tanong mo ay kung magtutuloy-tuloy. Kung magtutuloy-tuloy itong pambubuli ng mga tauhan ng China dito sa Scarborough Shoal, ay gagawa na rin ng hakbang at pag-uusapan na rin yan ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy, kasama rin yung BFAR, yung kanilang susunod na mga strategy kung ano ang gagawin nila para magtuloy-tuloy naman ang kanilang resupply mission dito sa mangingisda dito sa Scarborough Shoal na syempre mga kababayan nating mangingisda na naghahanap buhay. At ito nga rin ang inaasahan nila na talagang magtutuloy-tuloy yung kanilang pagstay o pananatili dito sa Scarborough Shoal habang nangingisda. Dahil alam mo Dominic, tumatagal sila dito ng 2 hanggang mahigit 3 linggo ang pananatili ng mangingisdang kababayan natin dito sa Scarborough Shoal. Dominic? So yan po no mga kababayan, first hand account po ng PTV reporter yung nakita niya, nasaksihan niya. Grabe mga kababayan. Sa Scarborough Shoal po yan. Remember yung pinaputol ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga inangklang floating barriers doon. At narinig niyo po yung pahayag ng kababayan nating mangingisda. Paano sila hinaharas, binubuli at sana makapangisda sila doon sa loob ng Scarborough Shoal. Kasi iba't ibang uri ng isda ang nandun. Nakita nyo kung gaano kayaman ng tubig dagat na yan. Doon sa ating exclusive economic zone. Tapos ipamimigay lang ng dating yung Pangulong Duterte sa mga Chekwa. O ganyan, no? Kita nyo. Nung panahon niya, wala daw inagaw na lupa. Pero tignan nyo. Tinambayan. Tinambayan na nila. Hindi kanila yan. Illegal alien sila dyan. Pero silang naghahari-harian. Nakita nyo yung paano binaboy, binuli, at nasira pa yung radar ng isa nating bangka ng BFAR. O paano yan? Ilang thousands of pesos yon kung magkano yung radar na yun. Bali wala, kasi wala eh. Walang umalalay sa ating BFAR. Nasaan ang Coast Guard natin? Wala man lang kayong matinding pagpaplano. Saka lang nung tinatanong lang nung anchor yung reporter ano ang susunod na mga hakbang kung sakaling may ganyan ulit. Lagi na lang tayong late. Laging walang plano. Kita nyo,
Doon nga sa isa kong vlog, yung maiksi lang, nakatunganga. Para bang nakita mong binubuli na yung kasamahan mo, wala kang magawa. Wala. Hinayaan lang mabuli. Ayun, may nasira sila. O anong pananagutan dyan ng China? Wala. Dahil nag-encroach kayo sa aming karapatan. Isa lang ang walang karapatan eh. Ano ang gagawin? Ito yung sinasabi natin. Nasaan yung plano? Wala kayong ginawang plano? Walang suporta man lang yon. Hinayaan yung mabuli yung dalawa na resupply mission. Imbis na 2 days, wala na. 1 araw lang. Hindi nila nagawa yung mission nila dahil sa pambubuli nung higanting China. Bakit walang umalalay na Coast Guard? Bakit hindi nyo tinabihan yung bangka natin o doon kayo sa tabi? Nung nagbobomba, bombahin nyo rin sila ng tubig. Bakit walang nagprotekta? Hinayaan nyo yung kapwa nyo Pilipino na ibuli? Puro lang dokumento. Ano ba? Ano ba ang ginagawa ng China dyan, mga kababayan? Ano? Ha? Ano lang sinasabi ng mga China dyan? Mamaya malalaman nyo mga kababayan kung ano lang ang sabi ng China dyan. Nakakapanggigil eh. Diba? Ano ang sabi dyan ng ano? Ang sabi ng mga komento sa Twitter account ni Jay Tariela nung pinost niya yan. Ha? Yung reaction ng NSE. O ito na naman kayo eh. NSE. Itong National Task Force for West Philippine Sea. Ha? Puro lang kayo vehemently condemns the illegal and aggressive actions carried out by the Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Ay wala, ganyan naman talaga yan eh. Hindi sila gagawa ng ibang paraan pa dyan, kundi lalo lang silang mangbubuli. Alam na alam nyo yan, pero ano lang? Anong ginagawa nyong action o suporta sa mga RORE mission natin? Bakit hindi nyo sabayan, maglayag, no? Nakaparallel kayo dun sa ating supply mission, palibutan nyo. O, di ba? Ang siopaw naman, no? Lagi nyong hinahayaang maglayag mag-isa yan. Alam nyo naman yung mga higante na yan, makabago yung kanilang mga, yung mga Coast Guard equipments nila, makabago. Kita nyo, nakakahawa mga kababayan, no? Hinayaan lang nating mabuli yun. In their own eyes, kitang-kita nila, oh. Wala. Wala man lang ginawa para mahinto yung pangbubuli ng water cannoning. Wala. Paano? Kasi bangka yung dala natin, eh. Wala, eh. Sinarang pa sila ng Chinese Maritime Militia vessels. Diba? Wala. O ito, diplomatic protest na naman ito. Ano gagawin ng China? Ano ang sabi ni Bato dyan sa diplomatic protest na yan, mga kababayan? Ha? Ayan o, na-vlog na natin ito. Ulitin lang natin o, ayan o. Anong sabi niya? Bato urge Pinoys to pray as China ignores diplomatic protest. Magdasal na lang tayo kay Lord. Magdasal tayo na huwag tayong pabayaan ni Lord. Yun lang. Oo nga, Bato, dasal tayo ng dasal na huwag tayong pabayaan, pero ang sabi ng Diyos, nasa akin ang awa, nasa inyo ang gawa. So, para sa bagay na iyon na water cannoning na naman ng itong mga gagong checkwan na ito sa ating dalawang RORE mission ng BFAR, wala tayong nagawa o paano tayo kaaawaan ng Diyos. Yang mga diplomatic protest ninyo, tama siya o wala na yung diplomatic protest na yan, hindi naman nakikinig yung mga Chinese na yan eh. Wala. Useless. Kaya tuloy lalong nagiging bully itong China dahil wala tayong ginagawang aksyon. Puro na lang daldal, puro kayo Jose Rizal, pluma at papel. Mga punyeta. Diba? Coast Guard, Navy, bakit hindi nyo maprotektahan kung talagang gusto nyong protektahan yan? Saka lang kayo aaksyon pag may nagawa na sila? Tatawanan lang kayo. Kaya tinatawanan tayo ng mga Chekwa na walang koordinasyon, mga tanga-tanga. Kita nyo yun, nakakaawa mga kababayan, kitang-kita nila, dinodokumento lang, wala man lang sumaklolong Coast Guard, winater cannoning din yon. Diba sila naman ang nauna eh. Diba ano ang sabi ng mga nandito sa sinabi nitong si Jay Tariela sa statement ng National Task Force for West Philippine Sea. Tingnan nyo ang comment nila, oh. Oh, ito si Atty. Topacio to, si Yes Yes Show. Sabi niya,
Is there a way that we can retaliate with water cannons also by way of self-defense? Oh, tama mali. O ito pa, yung Gising Pilipino. Walang mangyayari kung ang pag-insist na ito ay sa document lang. Dapat may action na kasama. Anong mapapala sa dokumento kung nakatunganga lang ang PCG sa ginagawa ng Chinese? Correct. Wala. Duwag ba kayo? Ha? Anong kinakatakot nyo? Binubuli na yung mga kasamahan nyong Pinoy, iniwanan nyo? Wala kayong ginawa, Coast Guard? Wala kayong plano? Hindi ba nakipag-coordinate sa inyo ang BIPAR? Putik, 2 barko mga kababayan, nakita nyo sabay pa oh. Kinuyog. Kaya lalong lumalakas ang loob nila mga kababayan. How many more? Tingnan nyo, nasira yung radar. How many thousands of pesos yan? O dollars? O whatever, saan nyo bibilin yan? Mari-repair pa ba yan? Magkano ang repair niyan? Diba? Oh, ito pa oh, sabi nitong dami account na John Wick, oh, walang mangyari dyan kung puro angal lang. Gantihan din ninyo ng water cannon. Mag-create din tayo ng Filipino Fisherman Malaysia. Itapat natin sa kanila. Correct, tama po yung sinasabi ko sa mga previous vlog ko na magkaroon na kayo ng Filipino Maritime Malaysia, PMM. Asan na yung mga frigates ninyo? Wala bang mga PCG boats? na pwede ring i-water cannon yung nagwa-water cannon sa atin? Hindi naman bala yan eh. Tubig lang yan eh. Silang nagsimula niyan. O bakit hindi nyo ma-escortan maigi yung mga RORE mission? Bakit silang pinauunan nyo? Ba't hindi nyo palibutan? Dapat may koordinasyon. Saka lang kayo magko-koordinasyon nung tinanong yung reporter? Anong klaseng mga opisyal kayo? Inefficient kayo? Paulit-ulit na lang eh. Paulit-ulit yung ganyan pero hindi kayo natuto. Nakakahiya naman tayo oh. Direct hit ka mga kababayan. Direct hit. Panoorin nyo yung mga video. Yung isang mixing video ko dyan. Nandyan direct hit. 2 pa kinuyog siya. Ang dami dito oh. The world must know how evil communist China is. Get out China, leave our Philippines alone. Oh, itong sabi ng isa, we, the Filipino people, we must kapit bisig in protecting our own water. Oo nga, magkapit bisig tayo. Magkakapit bisig tayo dyan sa tubig na yan. Hahayaan naman tayo ng mga opisyal natin dahil wala silang pakialam, mga duwag. Kita nyo, binubuli? Wala man lang sumaklolo. Nasaan ang Coast Guard? Na duwag, na bahagang buntot. Ikaw dyan, Commandant Admiral Gaban, nasaan ang bayag mo? No, sabi pa dito, puro angal. Bombahin nyo din ng tubig, bombahan na lang ng tubig, di nyo pa magawa. Kasi duwag nga eh. O baka naman hindi gumagana ang inyong mga water cannons? Di po ba? Nakakahiya po tayo. Sige, dokumento ng dokumento, ipapakita sa international community na ganito ang China. Alam na po nila yan. Alam na nila yan. Pero ano ang aksyon na dapat? Ano bang sabi ni Hontiveros dito? The same report po, oh. Ano ang sabi ni Hontiveros? Ha, mga kababayan? Ang sabi ni Hontiveros, aksyon. Di ba? Kailangan na ng National Task Force for West Philippine Sea ang actionable na pamamaraan, hindi yung puro dakdak, puro sulat, puro protesta. Ang sabi ni Bato, they are ignoring it. O ito, nangyari na naman. Anong gagawin ng gobyerno? Diplomatic protest. Pupunta dun sa Putang ina, wala nga nangyayari. Kulang kayo sa koordinasyon para protektahan yung mga kababayan nating magbibigay ng supply, kulang kayo sa proteksyon sa mga magsasaka natin kung talagang gusto nating i-assert ang ating karapatan dyan sa ating West Philippine Sea. Gumawa kayo ng matibay na plano na talagang maa-assert natin ang ating karapatan. Yung mga mangingisda natin, gustong-gusto nila yung assertion ng ating karapatan pero wala po silang tulong na nakukuha sa inyo. Parang classic drama lang mga kababayan eh. 'Di ba? Yung mga binubuli, pinanonood lang, hindi sila concerned. Hayaan nyo para madokumento natin.
para makita ng international community. After that is what? The same thing again? Alam na po, ulitin ko, ng international community ang ginagawang kagaguhan ng China sa atin, dyan sa ating West Philippine Sea. Alam din nila na meron tayong pinanghahawakan 2016 Hague ruling. Pero sa China, wala. Kasi iniisip nila sila ay may karapatan din dyan. O paano natin yan iko-combat? Puro tayo daldal, puro na lang pluma at papel. Malahulo si Rizal. O nasa na si Bonifacio? O nasa na si Robin? Di ba siya makapod? Bonifacio siya? Wala rin. Mga Tamilmil pagdating sa West Philippine Sea, even your Vice President is Tamilmil. O nakita nyo yan? Nakapanira yung Chinese Coast Guard ng ating radar equipment. Mananagot ba sila dyan? Hindi. Kasabi nila, karapatan naming depensa nitong teritoryo namin. May karapatan din tayo dun eh. Hinayaan lang ng Coast Guard. Hinayaan. Yung video evident. Di ba? Nakatunga nga sila dun. Nakakaiyak. Nakakalungkot. Wala tayong naibigay na tulong dun sa 2 resupply mission ng BIPAR na binobomba ng tubig. Alam nyo ba yan? Para kang binomba dyan ng bumbero. 2 pa, pinagsabay pa, talagang gustong palubugin yung bangka natin. Di ba? O anong action dyan nung kakampi nating US? Inaantay kasi nila, bala mismo ang tumama sa atin eh. Paano kung lumubog yon? Anong gagawin natin? Diplomatic protest. Tang ina. Useless, mga kababayan, no? Wala. Walang mangyayari. Ganon na ganon pa din. Ngayon, tignan nyo tong talagang kabulihan, no? Talagang mga walang pakialam ang China sa atin. Anong sabi dito? Di ba nagbigay ng resolusyon ang ating Kongreso? Kaya nga po dyan sa ating thumbnail, di ba? Binaliwala ng China ang House Resolution. Yung House Resolution 1494 strongly condemns China's illegal actions in the West Philippine Sea. No? The House of Representatives has adopted this resolution strongly condemning the China's illegal actions in the West Philippine Sea. The resolution also urged the Philippines, the Philippine government to assert and protect the Philippines' sovereign rights over its exclusive economic zone and continental shelf in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea and the 2016 ruling of the Permanent Court of Arbitration. Yun ang sinasabi sa resolusyon. Pero wala Nakita nyo na lang yun. Walang sumaklolo sa BIPAR. Walang PCG na binomba rin yung kanilang Coast Guard. Water cannoning sa water cannoning. Hindi naman yung bala. Anak ng siopaw, ang dami po dyan na congressman. Sila ang author niya, no? Andyan pa yung 3 makabayang bugok. Pero, kayo na mga congressman, walang mangyayari dyan sa House Resolution na yan. Bakit, mga kababayan? Ito po, ipapanood ko sa inyo, courtesy of UNTV. Salamat po sa UNTV, mga kababayan. Naha-high blood ako. Naaawa ako, mga kababayan, dun sa ating BIPAR, yung Rory boats na yun. No? Kita nyo, wala man lang. Hindi man lang nakatikim ng kahit papanong water cannoning itong PCG na to. Yung mga nakatambay nilang mga Chinese militia boats dyan, saka mga fisherman nila na nakaano dyan, ginagawa rin ba natin sa kanila? Hindi tayo, hindi. Friendly nga tayo sa kanila Hindi man sila nakatikim ng pagmamalabis sa ating mga Coast Guard. Pero tayo, sobra-sobrang pagmamalabis ang nararanasan natin. Kawawa yung mga mangingisda natin. Kawawa yung BIPAR natin. Tapos ang Coast Guard nakatunganga. Na-shock ba kayo? First time nyo bang makakita ng water cannoning? Kaya wala kayong nagawang aksyon? Natamilmil, sigaban? So, ibig sabihin, bayaan nyo lang ibuli ng ibuli yung kababayan natin. Paano kung lumubog yon? Paano kung lumubog? Ayun, nasira na yung radar system. Sinong dapat managot dyan? Di ba? Imbis na 2 days, naging 1 day. At yung mga nararanasang mga pahirap ng mga mangingisda. Imbis na sila ang nakakapangisda nung
dapat para sa kanila. Sinong nakikinabang? Yung mga Chekwa. Bakit hindi makipaghabulan yung Coast Guard sa Coast Guard nila? Di ba? Bakit hinahayaan nyo? Kasi bakit? Walang kagamitan. Walang improvement sa PCG. Kulang na kulang. Ano ba ang sabi ni Tariela dun sa House hearing? 3 lang na Coast Guard ang meron sa Palawan. Ilan meron sa Zambales? Baka wala. Kaya ganyan, hinayaan. Naglayag ang BIPAR, walang koordinasyon. O ayun, tinira ng water cannon. Ang lakas niyan, mga kababayan. Akala nyo, laro-laro lang yung water cannoning, hindi po yan. Ang pressure niyan, tulad ng sa bumbero. Wala eh. Puro lang kayo resolusyon, puro kayo dokumento, video dito, sulat doon ng protesta, pero wala. Kaya galit po yung mga kababayan natin sa Twitter. Tignan nyo yung account ni Tariela. Di ba? Water cannoning sa water cannoning. Yan. Oh, ito pa ang sabi nitong isa, oh. Why can't we install water cannons as well? Seems like the Chinese doesn't feel that it's aggressive behavior, so they probably should not mind if we water cannon their boats as well. Correct. Kung ano po yung ginagawa nila sa atin, ganun din yung gawin natin sa nila para maramdaman nila na pumapalag tayo. Hindi tayo pumapalag eh. Iisipin nila mga duwag kayo kasi mahina kayo. Yun ang paningin sa atin ng China. Diba? Grabe oh. Grabe mga kababayan. Wala talaga. Duwag. Mahina, kaya kayang-kaya tayo. O ito ang sabi nitong gunggong na ino, putang inang inchik na ito. No? Ito po, pakinggan ninyo o panoorin nyo, 1 minute and 43 seconds. UNTV, salamat po. No? Sana hindi po tayo makopyright. Tumangging kilalanin ng Foreign Ministry ng China ang resolusyong inaprubahan ng Philippine House of Representatives. Kumukondena ito sa mga hakbang ng Beijing sa West Philippine Sea. Batay kay Wang Wenbin, China's Foreign Ministry spokesperson, walang batayan, nagre-representa ng mali at sinisiraan ang reputasyon ng China ng House Resolution. Araw ng Miyerkules, December 6, ini-adopt sa plenaryo ng Kamara ang House Resolution No. 1494. Consolidation nito ng 6 na resolusyon na may pare-parehong issue ang kondenahin ng China sa mga iligal na aktibidad at incursions nito sa West Philippine Sea. Nakapaloob din dito ang paghikayat sa Philippine government na gumawa ng kinakailangang hakbang upang pangalagaan ng sovereign rights ng bansa at jurisdiksyon ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone o EEZ. Gayon din ang pagkakaloob ng proteksyon sa mga mangisda at kawani ng Philippine Coast Guard at pagsusulong ng freedom of navigation at overflight sa rehiyon sa pamamagitan ng pagsagawa ng joint multilateral maritime patrols sa West Philippine Sea. Batay kay House Speaker Martin Romualdez, committed ang Kamara na gawin ang lahat ng makakaya upang protektahan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Buo rin ang suporta nito para sa puwersa at Coast Guard ng Pilipinas na nagpapatrolya sa EEZ. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yung po mga kababayan na panood nyo, sinabi na ni Wang, no? Yung abnormal na yun, na hindi nila kinikilala yung resolusyon na inilabas ng Kongreso. Wala silang pakialam dyan. Kasi wala naman silang pakialam sa mga international law eh. Ang alam lang nila yung domestic law nila, saka yung alam nilang international law. So therefore, kung hindi nila kinikilala ito, tama si Bato. Wala rin silang pakialam at pagkilala sa mga diplomatic protest natin. O anong gagawin natin? Patuloy tayong magpapakamartir, patuloy tayong magpapakaduwag, mga bahagang buntot, mga walang yagballs. Mga tanga ba tayo na paulit-ulit lang tayong binubuli? The same, water cannoning. Napakatanga naman ng Coast Guard na yan, na hindi nyo maprotektahan yung gagawa ng supply mission. Diba? Bakit hindi nyo gawin na, Coast Guard nila, maglayag tayo, information. Diba? Tapos buntutan nyo ng Philippine Navy. Mission yan eh. Diba? RORE mission. Para maging matagumpay ang mission, kailangan may matinding plano. Babagsak ang mission kung walang plano. O tingnan nyo nangyari. Instead na 2 days,
Naging 1 day. Nakasira pa sila. Buti walang buhay na nabuwis. Diba? Anong mission? Magkaroon ng Christmas giving sa mga magsasaka. O paano naman yung mga hindi nabigyan? 2 to 3 weeks sila doon. 2 to 3 weeks din silang binubuli ng China. Pero anong nakukuha nilang tulong sa gobyerno? Wala. Dahil kokonti ang ating Coast Guard equipment. Sabi nga ni Tarielo, tatatlo lang daw yung Coast Guard sa Palawan eh. Sa laki ng Palawan, tatatlo. Sa laki ng dagat natin, tatatlo. Nasaan yung iba? Di ba? Hindi, ginagawa pa ng Japan eh. Ganun ba? Oh. Kasi nga po, pinabayaan. No? Kaya sabi ni Duterte, pamigay nyo na lang yan tubig na yan. Sakit lang sa ulo niya. Ayun ang gusto niya. Ano nangyari ngayon mga kababayan? Wala daw na agaw na lupa. Pero inagaw ang kabuhayan ng mga kababayan nating mangingisda. Mga inutil. Di ba? Oh, nasaan? Kung gusto nating i-assert ang ating karapatan din dyan, no? Gawan nyo ng matinding plano. Maglagay rin kayo, no? Gumawa kayo ng Filipino Maritime Militia Vessels. Damihan nyo rin, tapatan nyo yung dami nila. Hindi yung nilalagay nyo lang sa mga bulsa ninyo ang pera ng kaban ng bayan. Putang ina. Nakakagigil mga kababayan. Nakakagigil talaga. Sasabihin lang, anong plano next? O, mag-uusap-usap daw. Ay, ang tanga, no? May misyon ka? Hindi mo napagplanuhan ng misyon? Ano tawag doon? Katangahan. Pasensya naman mga kababayan. No? Dito inulit-ulit, paulit-ulit, hindi naman tayo natututo. Hindi natututo ang Coast Guard. Hindi natututo ang Navy. Hinahayaang maglayag yung mga yan. O yun, yung mga naglalayag ngayon, yung atin ito. Sino escort niyan? May escort ba sila na PCG? Kung i-water cannon yan, kaya nyo bang i-water cannon yung Coast Guard ng China, PCG? O sadyang wala kayong water cannoning, mga bahagang buntot ninyo? Di po ba? Dapat maranasan din ng China yung ginagawa nila sa atin. Mga ulalo yung mga yan. Di po ba? Ang tanong, bakit nga pala hindi kayo maka-retaliate ng water cannoning dyan sa Coast Guard nila? Commodore Tariela, bakit? Sige nga, paki-explain. Provocation ba yan? Tayo ba ang naunang mag-water cannoning? Di ba sila ang nagpro-provoke? Di ba? Puro kayo angal eh. Ina. Ugaling Jose Rizal? Asan na yung makabonipasyo ni Robin Padilla? O asan si Robin Padilla? Wala. Missing in action. O kayo po, ano pong inyong masasabi dyan, no? Sa pangbabalahura na naman ng China at sa pagbabaliwala nila sa House Resolution. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.